Hi mga sis! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again. And for today's video, I'll be sharing with you my favorite foundation, mga sis, na international luxury high-end. Okay? Ayan sila. Ito yung mga perfect for my dry, sensitive skin. Okay? Kasi yun yung skin type ko. So if oily or combination skin ka, baka mag-pass ka na lang sa video na to. But if katulad ko kayo na dry skin girl, then this video is for you. So, yun na nga mga sis, ito yung mga foundation na luxury high-end na talagang madalas kong gamitin para sa aking dry skin. Kaya naman, tara, isa-isahin natin sila. Hindi ko na sila i-rate kasi lahat sila maganda and lagi ko silang nagagamit talaga. So, share ko na lang sa inyo kung bakit ko sila nagustuhan and papakita ko ang lapat nila sa aking dry skin. Okay? So, mag-start muna tayo dito sa RMK na foundation. Actually, hindi ko alam kung anong details nitong foundation na to, but it has SPF 20 na and ang shade ko dito is 101, 30 ml na to and packaging pa lang, napukaw and alam mo yun, na-attract ako sa kanya, parang hinila ako nung packaging ni RMK, kaya naman napapunta ako sa booth nila nung nasa Japan kami. And in fairness, hindi lang siya maganda sa packaging, kundi maganda din talaga siya sa balat, okay, sa skin ko. So, ganyan siya. Hindi siya yung typical na foundation na favorite ko na mga sobrang dewy and emerald, ganyan-ganyan. Kasi dati gusto ko lang talaga super dewy talaga yung foundation na ilalagay ko sa mukha ko kasi nga dry skin ako. Pero ngayon, na-realize ko na hindi pala dapat super dewy na foundation yung kinukuha ko. Kasi syempre, at the end of the day or sa middle ng event or day mo, medyo mag-oil up ka kahit dry skin ka talaga, alam mo yun. So, mas perfect if yung foundation na makukuha mo is parang demi-matte, nasa gitna siya. Yung parang, andun pa rin yung natural glow, pero hindi siya matte, gets? So, ganun siya, ayan. Makikita nyo na ang thick niya, pero pag nakalagay na siya sa face mo, sobrang lightweight lang niya mga sis. And malala din yung coverage niya. Kita nyo naman, di ba? So, ganyan siya mga sis pag nilagay sa iyong face. Ayan. Pwedeng finger mo, pwedeng brush, pwedeng sponge. Pero, ayan, papakita ko lang sa inyo kung paano and kung gaano kaganda siya pag nasa face mo na. O, diba? Na-cover up niya kahit paano yung redness. Nasa ano siya? Actually, kaya niya mag-full coverage. Ayan. First layer lang yan, pero kita nyo naman, di ba? Oh, dito, natakpan niya. So, super nice itong foundation na to. Lalo na, feeling ko kaya boom boom din to sa mga combination and oily skin. For the oily skin, kailangan mo lang talaga mag-set pa ng powder para talagang boom boom pow na hindi siya gagalaw or alam mo yun, parang hindi siya magmumukhang cakey sa mukha mo. Ganon. Pero ito, sobrang nice niya. Very lightweight. Ayan no, nag-set siya on its own. Tapos hindi siya drying talaga. So yeah, this is the first foundation na ma-recommend ko sa inyo. Next naman, ito mga sis, sobrang tagal na itong naging number 1 sa list ko na favorite kong international luxury high-end foundation. This is the House Lab Foundation. And this one, ang shade ko is 120 Light Warm. 30 ml din to. And ayan, hindi ko pa siya nauubos kasi syempre, ang dami naman natin tinitest talagang mga foundation. But anyway, super love ko to kasi yung finish talaga nito, mga sis, is nasaan siya, dewy finish, pero hindi siya yung OA na dewy. Hindi ko na lang siya malagay sa mukha ko kasi feeling ko expired na siya, mga sis. Pero ayan siya. Yun nga lang, medyo yellowish siya sa akin. Pero, tinry ko yung very best ko na mag-work siya sa akin kasi nga, ang tawag dito, maharlika din siya, ba diba? So, pero ang ganda niya, pag nakapag-bronzer ka na, concealer and everything, perfection na siya. Hindi ko na siya ilalagay dito sa mukha, mga sis, kasi expired na ata siya. Kasi parang 2 years na sa akin to. Tama ba? Pero ayan, ganyan siya mga sis. Sobrang nice siya. Kitang-kita mo talaga yung glow sa mukha mo pagkalagay mo sa kanya. Nag-work din naman siya sa combination and oily skin. Basta isiset mo lang siya ng maayos and i-blend mo siya ng maayos. Carry boom boom yun, mga sis. So, ayan. Sa mga oily skin girl dyan, magugustuhan nyo itong House Labs kasi perfection talaga siya. Feeling ko, bibili ako ng ganito pa ulit since expired na siya. Bibili ako nung mas feeling ko lighter na neutral na lang. Kasi yung
warm nila is grabe sa pagka-warm talaga. Yung yellow na yellow. Hindi naman super duper yellow yung skin tone ko. Nandun kasi ako sa gitna ng neutral and warm. Kaya ang hirap ko talagang makuwanan ng shade, mga sis. But eto, nag-work naman siya sa akin. Nagamit ko siya ng ilang beses din talaga. Nalaspaggers ko siya. Kasi, wino-work on ko na lang sa bronzer, sa concealer, alam mo yun, para hindi siya masayang talaga. But yeah, I highly recommend this kasi ang ganda niya, nung lapat niya sa mukha, coverage-wise, nasa full coverage siya. Tapos yung pagka-long wear niya, ang ganda talaga. As a dry skin girl, hindi siya naging cakey. Parang siyang balat mo lang, very lightweight. So, yeah, this is the second high-end luxury foundation na ma-recommend ko sa inyo. By the way, mga sis, gusto niyo yung wala talaga akong makeup habang nagre-review ng foundation? Kasi gusto ko sanang pakita talaga sa inyo yung mga ibang foundation na hindi pa expired na kung paano yung lapat. Kaya hindi talaga ako nag-base or anything sa aking pagmumuka. Okay? So, please bear with me kung hindi kayo nagagandahan sa itsura ko na walang makeup. Pero anyways, moving forward, next naman na feeling ko expired na din. 2 years lang ba? Tama ba? O tama, 2 years lang kasi. Ayan, this is the NARS Light Reflecting Foundation. Ito, sobrang nalaspaggers ko talaga siya, lalo na sa mga events, kasi sobrang perfection niya. Ang ganda niya. Sa dry skin, ang problem niya at first sa akin, nagkaroon akong problem sa kanya before, kasi dry skin ako. Kala ko hindi nga siya mag-work sa akin. Pero pag nag-skin prep ka ng maayos pala talaga, ay, ang ganda niya. Naging bati din kami. Kasi nung una hindi kami bati. Pero nung mga nag-try pa ako na mag-skin prep and everything, nag-work siya, ang ganda niya. Sa events, ang ganda. Pag sa photos, ang ganda din. Tapos very lightweight lang siya sa mukha. Coverage niya umaabot ng medium coverage. Hindi, full coverage siya. Umaabot siya ng full coverage. And ang problem lang sa kanya, ayan, sobrang messy lang niya talaga. Tapos ang shade ko dito is Fiji. Ayan. Warm ulit. Pero feeling ko, since kaka-rev light ko ng kaka-rev light, ayan, tingnan nyo, parang medyo dark na siya sa akin. Feeling ko baka mag one shade up ako na, lighter. Kasi nga kaka-rev light ko, nag-iiba na talaga yung ko. Parang mas pumuputi na talaga. So, ayan. But this one, makikita mo yung glow, pero hindi siya yung dewy talaga. So, makikita mo pa rin yung natural glow ng skin mo, which is yun yung gusto ko talaga. Ayoko kasi ng flat na matte na. Dry na nga yung skin ko, tapos matte pa yung matte na matte talaga siya. Ayoko nung ganun, mga sis. Alam niyo yan. Kaya naman ito, sobrang bugs to. Lalo na kung beginners kayo and gusto niyo mag-start ng luxury high-end, si NARS Perfection siya. Super nice. Next naman mga sis, ito hindi na expired. So, matatry natin siya sa mukha. Sorry do sa dalawa na expired, okay? But anyways, this is the Fenty Beauty anong tawag nila dito? Soft Lit na Naturally Luminous Longwear Foundation. Gusto ko actually yung first foundation na na-release nila, yung OG. Nice naman yun, pero medyo matte siya talaga for me since I'm a dry skin girl. Kaya hindi ako bumili ng regular size na. Maliit lang Parang, ang tawag dito, yung freebie lang ata yung nabigay nila, tapos tinry ko yun. Nagandahan naman ako, pero medyo drying siya ng onte. So, nung nag-release sila nito, ay sabi ko, shit, kailangan ko kasi luminous and everything, yan yung kailangan ng dry skin ko. So, ayun, nung pumunta kami ng Singapore ni Sir OP, ito talaga agad yung binili ko kasi kaka-release lang niya and good naman na meron doon. Tapos, na-swatch ko talaga ng maigi. So, nagkaroon ako ng shade. Ayan, this one is my shade. Sabi ko sa inyo, pumuti na ako. 140. Ayan, this is my shade. And, ayan, biblend ko. Biblend ko na lang ng ganito. Pag binlend mo siya ng ganyan, mga sis, makikita mo na lang. Wait, kuha akong sponge. Sa una kala mo maputi, pero pag binlend mo na ng ganyan, saktong-sakto lang. Tapos yung dewiness niya, perfection. Ang coverage nga lang nito, hindi katulad ng OG nila na talagang full coverage. Ito, masasabi ko na sa medium coverage siya. Ayun, kasi makikita niyo pa rin yung mga dark spots and everything. So, ayan. Ganyan si Fenty. Tapos makikita niyo, hindi siya yung matte na matte talaga, di ba? Makikita mo na parang may glowiness. Ayun, di ba? Pak. Ito, parang hindi ko ma-recommend siya sa mga oily skin kasi nga sobrang luminous niya. So, baka lalong
kuminang yung mukha mo kung oily skin ka. So, ito perfect to sa normal, dry, and combination. Kaya sa combination skin to. Ayan. Super duper nice. Pero kailangan iset mo talaga siya ng powder and setting spray. Kung hindi, parang medyo nagka-crack siya, naghuhula siya kapag hindi mo siya na-set ng powder and setting spray. So, yun yung masasuggest ko sa inyo. If bumili kayo nito, make sure nyo na may trusted powder, setting powder, and setting spray kayo, okay? Next naman mga sis is this one, super na hype to dahil kay Glamzilla. This is the Laura Mercier Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Ang shade ko dito is 1W1, pero feeling ko hindi ito yung perfect shade ko talaga. Kasi alam mo yun, wala nang kasing shade na available that time, pero gustong-gusto kong makabili nito. Ingiterang palaka lang ang sis nyo. Huwag niyong tutularan. Pero ayan, 1W1. Sobrang nice nung coverage niya. Very lightweight. Tapos parang siyang may blurring effect na ewan ko. Pero yeah, sobrang nice niya. Pwede mo din gamitin yung fingers mo if gusto mo. Like this one. Ayan o. Kita niyo yung glow. Very flawless talaga. Ayan. This foundation, kailangan mo din siya talagang iset and setting spray. And ang ganda niya. Coverage niya is hanggang medium coverage for me. Long wearing niya, nice din siya talaga kapag tumagal sa mukha. Hindi siya, alam mo yun, nakaka-emphasize ng lines or anything. Basta na-blend mo siya ng maayos. Ayan. Shade ko is 1W1. So, okay din naman. Nag-work siya. Like parang si Fenty, di ba? So, ayan. Kita nyo, ang ganda agad. Books. Kaya, I highly recommend. Pero maharli ka din talaga to. Pero, again, if, alam mo, may budget ka and gusto mo na talaga, decided ka nang bumili ng luxury, high-end na foundation, I highly recommend this din. Okay? Next naman, mga sis, ayan, ang dami din nagko-comment sa inyo if ito ba mas maganda or yung Dior stick mamaya. Ko-compare natin yan, okay? Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga maganda kay Giorgio Armani na wala kay Dior and kung ano yung maganda kay Dior na wala kay Giorgio Armani, okay? So first, let's talk about Giorgio Armani muna. Ito, sobrang ganda niya. Like, kung ito lang yung foundation, kung may isa ka lang budget talaga para bumili ng high-end luxury na foundation or base, then go for this one na. All out ka na. Kaso nga lang, ang pinaka-problem sa kanya is wala siya dito sa Philippines pang mabibilhan. So, magpapasabay ka or pupunta ka sa bansa na meron nito, which is mas mapapamahal ka, 'di ba? Yun lang yung downside niya. Kasi shade, yung shade niya, yung tawag dito, formulation niya is, wala ako masabi, perfection. Actually, ito, pwede siya for all. Ay, tingnan niyo naman, pag ganyan pa lang, iba talaga, iba talaga siya compared dito sa ibang mga foundation. Sobrang ibang-iba siya. Tapos, ang ganda-ganda niya sa, parang seamless lang siya sa balat. Hindi siya heavy, yung coverage niya, perfection lang din. Nasa medium yung coverage niya, mga sesa. Tapos, perfect na perfect pa tong shade sa akin. Number 4 pala shade ko dito, mga sesa. So, ayan siya. And nakikita mo, saktong-sakto lang yung glow na binibigay niya sa mukha ko. Hindi yung OA na glow, hindi din siya matte. Alam mo yun, perfection. Parang balat mo lang talaga na bagong panganak. Bagong panganak. Pero basta, iba yung feeling niya talaga. Tapos hanggang tumagal yung araw, hindi siya magmumukhang cakey or parang hulas ka. Walang ganun, mga sis. Walang ganun. Sinasabi ko sa inyo na parang, para bang. Basta ito, maganda na talaga. Sinasabi ko sa inyo, mga sis. Sobrang perfection tong foundation na to. Again, sa lahat ng foundation na sasabihin ko sa inyo ngayon, kung mag-all out ka lang din talaga at isa lang yung gusto mong bilhin na foundation, ito na lang. Kasi yun nga lang, again, mahirap siyang mabili kasi wala dito sa Pilipinas. So, kapag magpapasabay ka naman, i-make sure mo talaga to the highest level na tama yung shade na mabibili mo. Kasi kapag hindi, ang sakit sa puso. At sakit talaga sa puso pag hindi mo ka-shade dahil ang mahal niya eh. Alam mo yun? So, pag-isipan nyo maigi. Kung makakapunta kayo doon sa store, perfect. If hindi makakapunta sa store, i-check nyo maigi to the highest level kung shade nyo talaga yung mabibili nyo, okay? Kasi ito, ang ganda talaga nito foundation na to. Promise. Then, last but definitely not the least, ang kaka-release lang na Dior Forever. Ano ba to? Dior
Kalimutan. Dior Forever Skin Perfect na multi-use foundation stick. Ayan, sobrang mahal, 4,600 pesos. Pero ang good thing sa kanya, meron na siya dito sa Philippines, sa mga Dior boutique, okay? Yun nga lang, mas mahal siya, 4,600 pesos compared sa ibang bansa. But, ang good thing is, masaswatch mo siya personally, di ba? Kasi di ba, kapag bumibili ka nga ng foundation na maharlika, gusto mo yung shade mo na talaga. Pag hindi mo shade, ang sakit sa puso. Kaya naman, sobrang happy ko kasi meron akong perfect shade sa kanya. Ang shade ko is 1W. Ayan siya. And ang sad thing lang dito mga sis, yan na yung 4.6 mo. Yan na yon. Pero, kala mo nakakalungkot. Pero mga sis, tignan nyo naman kung gaano siya ka smooth pag nilagay lang. Ganyan siya. Perfection siya mga sis, sinasabi ko sa inyo. Lalo na pag na-blend. Tignan nyo naman, very seamless, effortless ang pagbe-blend. Ayan. Pak. 'Di ba? And again, yung finish niya, andun yung glow, and andun din yung saktong soft matte lang niya, 'di ba? Hindi yung parang natutuyot ka na, hindi rin yung parang alam mo yung dugyot ka na. Basta ganun, gets nyo na yun mga sis. Yung mga description ko, alam nyo na yan. Pero again, sobrang perfection niya. So, kung tatanungin nyo ako, sino dito sa dalawa ang bibilin ko, kung ba first time kong bibili, si Giorgio Armani talaga. Kaso nga lang, ang hirap siyang mabili dito sa Pilipinas. Okay? And mahirap is-watch. Pero again, maganda din si Dior. Kasi alam niyo na yun, gets nyo, mas magandang bilhin si Giorgio Armani kasi talagang all around siya. Ito kasing si Dior, okay naman siyang foundation stick, pero feeling ko pang everyday ganapper siya. Hindi ko siya gagamitin sa events na pang matagalan. Gets? Ganon. Yun na yun. Alam yun na. So, yun mga sis, those are my favorite foundation na high-end luxury. I hope makahelp sa inyo tong video na to para mag-decide if ano bang high-end or luxury foundation ang una nyong bibilhin or ano yung next na bibilihin nyo. And again, I'm a dry skin girl, so lahat to nag-work sa akin, okay? So if oily skin ka, medyo pag-isipan mo maigi din, okay? Yung mga foundation na ni-recommend ko. So, ayun lang. I hope makahelp sa inyo itong video na to. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel mga sis. Bye!